Hello po, kamusta po kayo? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan mga kababayan. At muli magsama-sama po tayo magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. Magumpisa na po tayo. Komentuhan po natin ito pong impeachment at talagang priority po nila ang impeachment ng pagpapabagsak sa Vice President. Sa kabila po, nakitang-kita na po ng taong bayan ang tunay na korupsyon sa ating bansa. Ipinakita na naman po ng kalikasan ang korupsyon lalong-lalo po sa flood control. Pero nakatutok po sila sa Vice President. Ito po, sinupalpal po muli ni Attorney Christine Ferrer. Ito pong siya ay attorney kapunan ng prosecution. Dahil nga po, hindi po nila sinipot. Dahil ang gusto pong palabasin nito pong nila attorney kapunan na gawing basihan itong hawak na dokumento ng depensa dahil wala naman po silang matibay na ebidensya. Kaya nga po fishing expedition po ang ginagawa nila sa Vice President. At yung paggamit po ng confidential intel fund ng Vice President ay napakarami niya pong pinagagamitan. Nakakatulong pa po siya sa taong bayan. Pero itong mga tao na ito ay pilit mong sinisiraan dahil ang pera na nahawakan ng Vice President ay hindi po nalalagay sa maleta. Katulad po nila. Hindi po ba na ilalagay sa maleta? Ito po mga kababayan, umpisa na po natin kung paano po sinupalpal ni Attorney Christine Ferrer. Ito pong si Kapunan. Umpisahan na po natin. So sakpan yun digo ni Atty. Puwa. Nasakpan ni Atty. Puwa. Kini We are now therefore constrained to present this witness and the tabulations before this honorable She can court. testify based on the tabulation that she has, again, in accordance with the ruling of the chair, citing Rule 130, Section 3C, in relation to Section 7, which is an exception to the original document rule. Your comment, Attorney Christine, before Yes, we Your Honor. proceed? Just one more manifestation, Your Honor. With the kind indulgence In of Attorney addition to Christine? these tabulations, Your Honor, we will be presenting, but not identifying, we will be presenting folders containing these acknowledgement receipts so that the witness can flip over them, Your Honor. Just flip over them. And if counsel will say we are not given the opportunity first, they've been given the opportunity. They refuse. And the reason being, number one, they don't have enough lawyers now. We heard on an interview that they did not have enough lawyers and could not schedule, could not follow the directive of the presiding officer. 15 lawyers for the defense, for the respondent. They did not have enough lawyers, nor the time to comply with the directive of this honorable presiding officer. Lastly, Your Honor, in any event, Your Honor, there is no denial of due process. They will have the opportunity when all of these documents are presented in a formal offer of evidence. That is their time to compare. That is their time to make their comments. That is their time to raise their objections, Your Honor, when it is formally offered in evidence in due course. Thank you, Your Honor. The chair notes the manifestation of Attorney Lorna and her point with respect to the respondent having the opportunity to comment once formal offer has been made is well taken. Attorney Christine, yes, your comment, ma'am? Your Before we Honor, proceed? Yes, Your Honor, please. I would like to thank the good counsel for their willingness to explore or to implement Rule 130, Section 7. At least we have aligned with what we are expected to do before this honorable court. In fact, Your Honor, earlier this morning, I was asked by one of her partners about the comparison. And I actually told her partner, Attorney Lazaro, Attorney, we don't even need to compare the exhibits in order to expedite the proceedings. Because first of all, that's the authenticity of the exhibits is something that the court will have to decide.
And the court will only decide on that after the prosecution has already submitted their offer of evidence, and that will be subject to our comment. And there's no need for us to actually compare the exhibits just so we can arrive at a stipulation that this and that are the same. And also, Your Honor, with regard to the identification of the witness of the exhibits, that goes into the witness competence. Now, we did not stipulate here in open court that the witness is competent to identify the exhibits, Your Honor, kasi hindi naman ho namin kilala ho yung taga-COA. Pangalawa, we don't know the extent of her examination of the documents. Pangatlo, she just assumed the work of Mr. Wamil. So, mahirap naman po sabihin nun ng kliyente namin, sige, okay na, we payag na kami, she can identify the exhibit, she knows all of those, she has examined all of those. Precisely, that's the duty of the counsel to do in open court. Now, there's Rule 130, Section 7, and for those of you who are litigating before the CTA, you already know this rule, that a witness can testify based on the summary, and that would actually show that he's competent to testify on the exhibits by reason of the summary that she made. And that would attest that she has examined all of the documents that are contained in the summary. That's why yun po yung sinuggest ko sa counsel ng kabila. Sabi ko, we will not even object, attorney, as to how many exhibits you will identify or you will have as samples, kahit 10 per quarter or kahit 100 or kahit wala. Diba? If you check Rule 130, Section 7, hindi naman ho ni-require na isa-isahin ho yun. At hindi ho nire-require, Your Honor, na kailangan ho namin mag-stipulate on the exhibits, on the authenticity, so that they can use Rule 130, Section 7. And if properly done po, Your Honor, I think they can identify or they can finish all 1 quarter in less than 10 minutes. I'm talking about that, no? I'm talking about that based on experience. So, Your Honor, we don't object to their yung implementation of Rule 130, Section 7, as to the manner by how they will do it. We will also not object, but subject to cross-examination, Your Honor. Thank you. The manifestation of Attorney Christine is noted. Matindi, no? Matindi po ito pong nag-aakusa sa Vice President. Ito pong grupo ng mga buhaya di umano. Gusto pang gawing basihan nila itong mga hawak na dokumento ng defense. At gustong ipakita sa kanila para po mapagbasihan. Ganon? Bakit? Wala naman po kasi talaga silang hawak na matibay na ebidensya. Dahil ang Vice President po ay ginagamit niya po ang kanyang confidential intel fund sa napakarami pong bagay na pwedeng gumawa at tumulong sa mga Pilipino. Katulad pa po nito, mga kababayan, tingnan po natin ito. Ito pong pilit po nilang sinisiraan. Pero ang confidential, lalong-lalo po sa DepEd na naibigay po sa kanya, ay napakarami pong pinagagamitan. Never pong naisilid at nailagay sa maleta, mga kababayan. Ito pa po, mismo na po ang COA ay pilit pa rin po nilang sinisiraan. Dito po sa sa satellite office po nila sa Bacolod, ang nakalagay po rito na activity nila is provided rice box to Morsha fire victims. Sandali. Rice box to Morsha fire victims. Baka confidential ang rice victims na yan, Madam Witness. Tapos tupad beneficiaries at BCNHS. Can you speak to the mic, please? Tupad beneficiaries at BCNHS Gym, Dole, Tupad payout May 1, 2023, 198 recipients, daily wage for 50, a total of 841 cash disbursed 10 days. Mga tupad beneficiaries, linista dyan, kung magkano. Ito po yung mga naging activity po dun sa So, Bacolod rice satellite. giving, tupad activities, ano pa? Medical mission po. Medical mission, Release of rice boxes to beneficiaries in Sebastian Antique. Visited MAIPP hospitals and provided GLs at billing accounting offices to get a copy of SOA.
Yun po. With the Visit ng indulgence of hospital. counsel, Ms. Eileen, these are the activities na sinasabi nilang kinover ng intelligence operations. Ito po yung inattach nila as proof of success of the information Ng gathering. activities nga. Opo. Not that ginamit yung confidential fund sa pagbigay ng bigas, not that ginamit yung confidential fund sa pagbigay ng tupad, not that ginamit yung confidential fund sa MAIP. Opo. Bale po, ito yung naging activities ng Vice President po. Pero Na- hindi po yung confidential fund yung ginamit dito. Na naging ligtas siya, ika nga. Opo, base sa parang protective conducted activities. surveillance activities po sa mga programang ito. Okay. Dito po sa isang Nakita niyo po mga kababayan, ang Vice President, napakarami pong ginagawa na pagtulong sa taong bayan. Never po niyang nilalagay ang pondo at budget ng taxpayer sa maleta. Hindi niya po binubulsa. Iginagawa niya po ng tulong, lalong-lalo po sa mga kababayan natin na kailangan po tulungan. Nakita niyo po, kailangan ng bigas, gamot, at kung ano-ano pa na po pwede pong itulong dahil ito po'y pera ng taong bayan. Buwis po ito ng taong bayan at ginagamit niya po itong sa tama at sa pagtulong direkta. Lalong-lalo po nakikita niya po ang problema ng taong bayan. Kaya po napakarami niyang programa, activities. Dahil alam naman po natin, ang Office of the Vice President ay limitado lang po ang budget niyan. Limitado lang po ang budget. Ginigipit nga nila yan eh. Hindi po ba? Pero sa agustuhan po ng Vice President na tumulong direkta sa tao. Dahil nga po, ang ating gobyerno ngayon, ang ginagawa po nila, ang pera na dapat po ay ilagay sa tama, ay inilalagay pa sa maleta at sa kanila dinadala sa mga sarili nila. Di umano. Hindi po ba? At kaya nga po dito napakahusay po ng defense team. Lalo po sa pangunguna rin po nito kasama po ito si Christine Ferrer. Talagang pinamukha niya kay Kapunan. Sinupalpal niya si Kapunan. Kaya nga hindi po nila sisiputin at never silang makiisa sa gustong mangyari po nito pong grupo nila Kapunan na magamit po yung kanilang hawak na dokumento para gamitin o i-comparison o doon sa pareha o doon sa hawak nila kung ano man ang hawak nila dahil ang layunin lang naman nila ay pabagsakin ng Vice President. Hindi po ba? Dahil nakita nyo po, mga walang konsensya itong mga tao na ito. Lalong-lalo po yung nandiyan sa House of Representatives na ngayon po, bawat distrito po, lalong-lalo po sa Luzon, yung mga congressman sa Luzon na tinamaan ng lintik. Kitang-kita po ang kahirapan ng taong bayan. Nilulubog po sa baha, sa gutom, kahirapan. Ang mga congressman na mga nakinabang sa mga malawakang insertion, allocables, na mga flood control proyekto nila. Pero sa kabila nun, ang tinututukan po impeachment ng Vice President. Wala na po silang pakialam sa taong bayan. Wala na. Lalong-lalo po itong prosecution na ito. Yung mga congressman dito, mga kababayan. Dahil nga po, hindi naman po sila nagtatrabaho sa taong bayan. Ang pinagtatrabahuhan po nila unang-una ay proteksyonan po ang kanilang kaligtasan. Para po yung mga nanakaw nila di umano na mga male-maleta ay hindi po nila maisuka at maibalik sa taong bayan. Kaya po nagtatrabaho na sila ngayon at doble kayod na po sila dahil hindi po nila at hindi po sila papayag na maging presidente si VP Sara dahil lahat po ng napakinabang nila ng 6 na taon o mahigit 4 na taon na o sabihin nating 6 na taon ay baka po isuka nila pag si VP Sara ang naging presidente at baka makulong pa ang mga hayop di umano. Kaya po doble kayod na po sila. Lahat po ay gagawin nila at kung ano-ano pong pagpapasama at sinasabing korupsyon at maling paggamit pero direkta sa taong bayan kung gumawa ng serbisyo ang Vice President.
may malasakit. May malasakit sa taong bayan. Nagtatrabaho ng maayos. Hindi po ba? Yan po ang kailangan ng Pilipino. Marunong magmalasakit. Marunong maawa sa sitwasyon ng taong bayan. Hindi ang pera ng taong bayan, ulit-ulitin natin, nilalagay lang sa pangsariling interes para po sa kanilang kapakinabangan, sa kanilang pamilya, sa kanilang lahi. Hindi po ba? Kaya po mga kababayan, tiis-tiis lang po tayo. Ganun po talaga dahil nabigyan po tayo ng gobyerno na sakim sa kapangyarihan at sa pera ng taong bayan. Marunong gumawa ng kasamaan at yung kasamaan ay kaya pala nilang pagtakpan at kaya nila itong i-divert sa mga matitinong politiko. Ganyan po ang nangyayari sa ating bansa. Kung sino po ang naghahanap ng katarungan, ay siya pa pong pinaparusahan at ikinukulong. Samantalang ang mga gumagawa ng pagnanakaw sa ating bansa, protektado, malayang malaya, at nag-aakusa pa. Matindi po ang labanan ngayon. Kaya po tayo ay humihingi po ng awat dasal sa may kapal na hindi po magpatuloy itong ganito pong klase ng gobyerno na ibinigay po sa ating bansa. Sana po katapusan na po nila yan at hindi na po magpatuloy. Hindi po ba? Maraming salamat po mga kababayan sa nagusto po natin Tambayang Makabayan. Thank you po sa inyo. At sa inyo rin po mga nagko-comment, like, share, and subscribe at patuloy po nagsusubscribe. Shoutout po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. At ganoon din po sa ating mga sa inyo po mga kababayan na nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po sa inyo lahat. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo at ingatan po kayo palagi. Lalong-lalo po sa inyo po mga paggawa. Thank you po. At muli po mga kababayan, tiis-tiis lang po tayo at samahan po natin ng maraming dasal at tayo po maingatan. God bless po sa inyo lahat. Paalam. Bye-bye.